Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isunod na kabanata doon sa Suratul Mutaffifin. Ito lang yung sura, kabanata tungkol sa mga mandurugas, yung mga mapanlamang. At yung babala ni Allah laban sa kanila. Yung sumunod na bahagi nito, yung tungkol sa Kitabul Fujjar wa ba'da akhwalihim. Yung talaan ng gawain ng mga makasalanan at kung ano ang kanila magiging kalagayan sa kabilang buhay. So dito nga ang ginamit na salita Fujjar. Kasi mga makasalanan ng tinutukoy dito sa pangkalahatan. Musliman o hindi Muslim. Kasi Muslim na makasalanan, pareho lang magiging masama yung kanyang kalagayan sa araw ng paghuhukom. Yung Muslim na makasalanan, kahit hindi pa siya nagsishirk, di ba? Pero marami siyang kasalanan. Maring nanlalamang din siya. Ganito, kabilang siya sa mutaffifin o nakapatay ng gahasa o terorista, ganun, tulisan. Magiging masama rin yung kanyang kalagayan. So dito nga, Yaqulu ta'ala hakkan, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang totoong pananalita, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tunay na ang talaan ng gawain ng mga makasalanan ay nasa Sijjin. So ito yung pangalan ng libro nila, Sijjin. Ay, anna masirahum wa ma'wahum lafi Sijjin fa'ilun minas Sijjin wa huwa ad-dik. So ang kanilang listahan daw, ang pangalan nito ay Sijjin. Na yung Sijjin, galing din daw ito sa salitang sijin. Nalala niyo yung sijin? Ad-dunya. Oh, di ba? Sijnul mu'min wa jannatul kafir. So ang dunya ay piitan ng mananampalataya. So yung sijin, fa'il daw, yung format niya fa'il. Ibig sabihin mas matindi. Mas matinding kulungan para sa mga makasalanan. Musliman o hindi Muslim. Nga dito nga, kaya Fujjar yung tinukoy kasi kahit mga Muslim na makasalanan, magdurusa pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. Kama yuqalu, fasika wa shariba wa khamir wa sakir wa nahwu dalik. Sa limbawa niyan, itong mga salita na ito, puro ito nasa format ng fa'il. Ibig sabihin, mas matindi yung kahulugan. Mas matindi yung kahulugan ng mga salita na ito kaysa yung dun sa kanilang original na salita. Hindi nga na-translate yung parte na ito . Hindi na na-translate dito sa English. So dito nga, sinabi rin, walihada, adama amrohu. Na dahil si Jin ang tawag dito, si Jin, mas matindi ang kanyang magiging kalagayan. O, kumbaga, mas mahirap. Mas mahirap ang kanyang magiging kalagayan kaysa sa ordinary na piitan o kulungan. Yung alam, makulong ka . Di ba? Hindi na magiging madali yun para sa tao. Yung makulong ka, ba? Nakulong ka lang ng yung bagansya, isang gabi ka sa kulungan, 2 gabi. Mabigat na yun yung magbabago yung buhay mo bigla-bigla. Magiging mahirap. Magiging mahirap yung kalagayan nila. Mas matindi pa doon. So dito nga, wama adaraka masijin. So dito na ulit na naman yung wama adaraka. Diba? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wama adraka Mal-Qari'ah, wama adraka Malilatul Qadr. Diba? So ito nga, ang mga ganitong pananalita ay pagpapabatid ni Allah sa kadakilaan ng mga ito na hindi mo ito maaarok. Hindi mo maintindihan ng lubusan kung ano ba ang mga bagay na ito. At this time yung tinutukoy yung si Jin. Wa huwa amrun adimun, wa sijnun muqimun, wa adabun alimun. Na ito nga ay napakatinding bagay na kulungan na mananatili at parusa na masakit. Thumma kad qala qailun,
At maaring sasabihin ng mga, kumbaga, nagsasabi tungkol sa usapin na ito. Hiya tahtal ardi as-sabi'ah. Nitong si Jin na ito raw ay nasa ilalim ng ikapitong lupa. Sa Dibay Langit may pitong baitang. Yung lupa meron din. Pero dito daw sa lupa, kumbaga ang lupa, yung baitang niya, pababa. So ito yung pinakaibabaw ng lupa kung nasan tayo, tapos pababa na naman. So si Jin, nandun sa pinakailalim na layer ng lupa. Na dun sila parurusahan. Doon sila parurusahan. Pero syempre, Al-Ghaib na ito. Al-Ghaib na ito. Na yun nga, tukoy yung tungkol sa dito tayo titipunin din sa mundo na ito, di ba, magbabago siya. So sabi ni Allah, yawma tubaddalul ardu gayral ardi. Nababaguhin daw ang lupa patungo sa iba pang lupa. So dito tayo titipunin. Ito ni magiging Ardul Mahsyar o yung Sahira nga na tinutukoy. Magiging patag siya. At doon sila mapupunta sa ilalim. Pero Al-Ghaib na ito, hindi na natin alam eksakto pa yung mga detalye nito. Hindi katulad nung paniniwala ng mga, sino bang sekta yon? Yung lagi namimigay ng babasahin. Saksi ni Jehovah. Yung sa kanilang paniniwala, itong mundo na ito ay magiging paraiso. Ito mismo, itong mundo na ito ay magiging paraiso. Pero ito hindi ito nangangahulugan na itong mundo rin na ito ay magiging impyerno. Kumbaga, Al-Ghaib itong mga bagay na ito. Waqad taqaddama fi hadith al-Bara bin Azib fi hadithihi at-tawil. So nauna na nabanggit sa hadith ni Al-Bara bin Azib sa kanyang hadith na mahaba na naiulat na yaqulullahu azza wa jalla fi ruhil kafir uktubu kitabahu fi sijjin. So iniulat ito doon sa koleksyon ni Imam at-Tabarani at Imam al-Hakim. Sasabihin daw ni Allah sa kaluluwa ng hindi mananampalataya, uktubu kitabahu fi sijjin. Isulat ninyo ang talaan ng kanyang mga gawain sa sijjin. Wasijjinun hiya tahtal ardi as-sabi'ah. O sabihin din pala, may dalil din na hadith pala itong interpretasyon ng sijjin ay hindi lang basta-bastang talaan. Bagkus ito ay lugar na kahihinatnan o kahantungan ng mga makasalanan upang doon sila parurusahan. So ito ay tumutukin din sa isang lugar. Walima kana masir al-fujjar ila jahannam wa hiya asfal as-safilin. At ganyan din maaring si Jin ang tinutukoy din dito yung magiging hantungan ng masasamang mga tao at ito na yung dun sa impyerno nakabilang sa pinakamababa sa mabababa. So, ang sinasabi dito, di ba, asfalus safilin, kabilang dun sa pinakamababang layer. Kasi alam naman natin, ang pinakamababang layer ng impyerno ang mapupunta doon sino? Di ba nabanggitan natin to? Yung mga munafik, di ba? Tapos sabi sa tafsir, nasa ibabaw nila yung mga murtad. Sa sunod na pinakamalalim, yung mga nagmurtad. Tapos sunod na pinakamalalim, pangatlong pinakamalalim, yung mga kufarul asli. Yung mga Buddhist, mga Hindu. Tapos kumbaga pang-apat, sa pinakailalim, ando naman yung mga ahlul kitab, yung mga Hudyo at yung mga Kristiyano. At mula roon, maaaring nandun na ngayon mga fujjar. Depende sa kung saan ba sila mapupunta. Kasi kung meron namang fujjar na munafik din, di ba? So, nandun sa pinakailalim. Pero kung fujjar na Muslim, so maaaring nandun siya, kabilang pa rin siya doon sa pinakailalim, pero hindi doon sa antas ng mga munafik at iba pa. Kaya sabi dito, kabilang siya doon sa asfalus safilin. Nga dito din,
nabanggit yung Surah Tin. Natalakay na natin yung Surah Tin, di ba? Yung sinabi ni Allah, "Thumma radadnahu asfal safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat." Nakabilang sa mga tafsir nito, di ba, walakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, nilikha namin yung mga tao sa pinakamainam na anyo. At ibabalik namin sila sa pinakamababa sa mabababa. Yung ibang tafsir doon, ang sabi nila, bababa kasi yung tao, habang nabubuhay siya, maaaring lalakas siya, tatalino, yayaman. Pero habang tumatanda siya, magiging ulyanin na siya, magiging mahina siya, at magiging mababa nga yung kanyang kalagayan. Isang tafsir yun. Pero ito, yung nababanggit dito na isa pang tafsir, yung asfala safilin, yung si jinn. So nilikha ni Allah yung tao sa mataas, marangal na anyo, pero ibabagsak siya ni Allah doon sa pinakamababang lupa bilang parusa sa kanya, at yun na nga yung si jinn. At yun din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin." So ito yung kabuuan ng dalawang aya na hindi, bagkos ang aklat, ang talaan ng mga makasalanan ay ang sijjin, at ano magpapaunawa sa iyo kung ano ang sijjin. Ito nga sa paglalarawan dito, wa huwa jam'ud dik was-suful. So dito, yung buod ng sijjin, kumbaga ito nga yung plural ng mga ng kulungan ng paghihirap at kumbaga pighati. Halimbawa niya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wada'alku minha makanan dayikan muktaribin, da'aw hunalika subura." Kapag ang mga makasalanan daw ay itatapon doon sa makanan dayikan, yung lugar na makitid, na sila rito ay mukarranin. Waida'ulku minha makanan dayikan mukarranina, da'aw hunalika subura. Kapag sila raw itatapon sa masikip na lugar, na sila ay nakakadena kasama yung isa't isa. So may mga mangyayari din pala sa kabilang buhay, lalo na sa impyerno, na ikakadena sila ng magkakasama. At sa sobrang hirap ng kanilang daranasin doon, hihiling sila ng pagkawasak. Hihilingin nila kay Allah na mamatay na lang sila. Pero hindi nga sila mamamatay. Yung parusa doon, diyan masusunog sila. Matitikman nila yung matinding init. Masusunog yung balat nila. Masusunog. Mararamdaman nila lahat ng nararamdaman ng nasusunog. Tapos iinom pa sila nung diba? Yung maun hamim, yung kumukulong tubig. So mapapaso yung alam, mapaso ka ng kanin, di ba? Okay, kumagat ka ng yung kamote na mainit, di mo lang kung anong gagawin mo, iluluwa mo ba o ihipan mo yung kamote na nasa bibig mo. Di ba, hirap na nun? Yun pa kaya, sa pag-inom mo, malalapnos yung dila mo, malalapnos yung lalamunan mo, pati yung sikmura mo. Sabi pa nga ng mga scholar, mabubutas yun. Mabubutas na yung sikmura. Lalabas doon, tatagos doon yung mainit na ipinainom sa kanila doon sa impyerno. Tapos kapag nangyari na yun, babalik yung kanilang katawan sa normal na katawan. Di ba yung katulad doon sa ayat, "Kullama nadijat juludahum baddalnahu juludan gayrahal yadukul adab." At tuwing nang masusunog yung kanilang mga balat, papalitan namin ito ng bagong balat para paulit-ulit nilang matikman yung parusa. So, mararamdaman nilang katulad ng karanasan ng namamatay. Hindi nga sila mamamatay. Paulit-ulit silang papatayin. Kumbaga, paulit-ulit silang papatayin dahil sa tindi ng kanilang kasalanan. Kaya nga, isa sa mga lohikal na dahilan para maniwala tayo na may kabilang buhay ay ito. Dahil sa katarungan na
Kumbaga, may masasamang ginawa yung mga tao rito sa mundo na hindi maparurusahan ng sapat eh. Hindi maparurusahan ng sapat. Ba merong tao, di ba? Pumatay ng gahasa. Dami niyang ginawa na kasamaan. Libo-libong tao yung napinsala niya, kumbaga. Kung siya parurusahan, ikukulong lang, o kahit patawan pa siya ng parusang kamatay, hindi magiging sapat yun eh. 1,000 pinatay mo, tapos 1 beses ka lang mamamatay. Hindi. Sa impyerno, so, hindi nga natin alam kung gaano kabilis mangyayari yun. Yung pagkasunog ng balat, tapos papalitan ni Allah ng bagong balat. Pero wala nang saysay malaman pa natin yun eh. Mangyayari ba yun kada minuto, kada oras? Wala nang saysay malaman pa natin yun eh. Kasi 1 beses mo lang danasin yun, aayawan mo na eh. Diba, ini-imagine mo pa lang. Yung paa mo nadikit sa tambucho ng motor, ayaw mo yun, masakit, mainit. Ayun pa kaya, susunugin yung buong katawan. So, tindi ng kanilang daranasin. At syempre, ganun din naman yung mabuting tao. Maraming kabutihan ang maaring hindi magagantimpalaan ng husto dito sa mundo. Kahit bayaran ka pa ng pera, sa dami ng natulungan mo, kumbaga, ang dami ng kabutihan mo, si Allah lang ang makakapag-reward talaga doon sa paraiso. Si Allah lang ang makakapag-reward talaga. At itong si Jinn na ito, yung nga inilarawan ito na Kitabum Markum, laysa tafsiran liqawlihi wa ma adraka ma sijjin wa innama huwa tafsiru lima kutiba lahum minal masiri ila sijjin ay markumun maktubun mafrugun minhu la yazadu fihi ahadun wala yankusu minhu o wala la yuzadu fihi ahadun wala yunkasu minhu ahadun. Yung Kitabum Markum, ang ibig sabihin ng Markum kasi, detalyado. So yung Sijjin daw ay aklat na detalyado. Pero actually, sabi dito sa tafsir, ang pagkakatlarawan sa Sijjin bilang Kitabum Markum, hindi yung mismong talaan na detalyado, na libro siya na detalyado. Kasi inilarawan nga ang Sijjin sa mga tafsir bilang lugar kung saan sila parurusahan. Bagkus ang tinutukoy dito na detalyado, kung ano yung nakasulat doon sa Sijjin. Detalyado yung mga nakasulat doon sa Sijjin. Na nakasulat lahat-lahat. Walang labis, walang kulang. Walang labis, walang kulang. Lahat ng ginawa nila nandun. Lahat ng detalye na ginawa nila nandun, nang sa gayon ay makakapaghatol si Allah ng makatarungang hatol. Kasi ganoon naman talaga. Para makarating ang sino mang hukom sa makatarungang hatol, titingnan niya lahat ng panig eh. Kaya nga yung mga paglilitis, nagtatagal talaga. Di ba may naglilitis yung mga tao, di ba mga korte? Magtatagal talaga. Kasi lahat ng panig tinitingnan ng hukom, ng judge. Mas detalyado si Allah. So tinawag ang Sijjin bilang Kitabul Markum o Kitabum Markum dahil sa detalyado nga yung mga mababatid dito sa pagtutuos sa tao na yun, at mula roon siya nga ay mahatulan kung siya ba ay karapat-dapat na itapon din doon sa Sijjin, waliyadu billah. Dito nga ang tafsir nga dito yung tungkol sa kanilang patutunguhan, na ito nga ay detalyado ang lahat ng mga bagay na may kinalaman dito. So sinabi ni Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, nga sa sinabi ni Allah, sumunod na sinabi ni Allah, wailu yawma idil lil mukadzibin. Kasawian sa araw na iyon, yung araw ng paghukom sa mga nagpapasinungaling, ay idasaru yawmal qiyamati ila ma awda'ahumullahu minas sijjin o minas sijjin wal adabul muhin waqad taqaddamal kalam ala qawlihi wailun bima agna an iadatihi wa anal murada min dalika al halak wad dimar kama yuqalu wailul li fulan wa kama jaa fil musnad was sunan min riwaya Bahar
bin Hakim wa Muawiyah bin Hayyidah an abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladina yuhaddithu fayakdibu liyudhikan nas. Wailul lahu, wailul lahu. So dito, ipinaliwanag yung kahulugan ng wail. Di ba? Maraming ayah sa Quran yung merong wail. Wailul likulli humazatil lumaza. Tapos ano pa? Fawailul lil musallin. Tapos ito, wailul lil mutaffifin. So yung wail dito, so ayon doon sa sinabi ni Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, so iniulat, nabanggit nga dito din yung yung isnad eh. Na dito, ang tinutukoy dito na wail, ibig sabihin kasawian sa kanila, na sila ay pinapangakuan ni Allah. Na sila ay kumbaga binababalaan ni Allah ng, ito nga, yung sijin, parusa, pagkakapiit doon sa impyerno, lugar doon sa impyerno, lugar ng parusa, at hindi sa mismong parusa na yun na nakakahiya. So nabanggit na nga sa mga naunang tafsir ang kahulugan ng wail, na dito, ang tinutukoy dito ay pagkawasak. Kumbaga pag sinabi ni Allah na wail sa anumang tao, ibig sabihin banta niya ito na ang tao na ito ay mawawasak. Ang tao na ito ay mawawasak. So halimbawa doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam An-Nasa'i, sa sinabi niya, wailul lilladhi yuhaddithu fayakdibu. Kasawian sa tao na nagkukwento sa mga tao pero nagsisinungaling. Liyudhikan nas, upang patawanin ng mga tao. So ito yung mga, lalo yung mga mahilig mag-imbento ng kwento pero hindi naman totoo. Gusto niya magpatawa pero yung kwento niya, kumbaga pinalalabas niyang totoo pero hindi naman talaga totoo. Iba pa yung kwento talaga na fiction. Iba pa yun. Ito, pinaglalabas niyang totoo. Pinalalabas niyang totoo. Ito yung tinutukoy dito. Para ma-distinguish lang natin siya. Kasi meron naman mga fiction talaga na nakakatawa, di ba? Tapos yun na pag-uusapan ng mga tao. So walang problema yun. Ito ano talaga, tukoy mo yung pinag-uusapan, kung sino yung pinag-uusapan pero hindi naman talaga nangyari. Diba ikukwento mo? Nakita ko si Rashid, nadulas. Ganito, ganyan. Nadulas siya, ganito yung sinabi. Ganito, ganyan. Tapos hindi naman nadulas si Rashid. Ayun yung tinutukoy. Yung tinutukoy dito. So, wail. So, sila ay binabalaan din, pinagbantaan din ni Allah na sila ay maparurusahan din sa kanilang kasinungalingan. Waliyadu billah. So, ito yung pagpapatuloy natin dun sa tafsir ng Suratul Mutaffifin. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.